ito ngang magandang balita that finally uuwi na si Mary Jane Veloso. Parang ano na, malapit-lapit na nun dati, parang medyo may agam-agam ka pa di ba? Na, ano basta December lang, hindi sila makabigay ng araw. Correct. So diba? magiging maligaya yung holiday ng pamilya ni Mary Jane kung talagang bukas nga ay uuwi na. So kayo dyan, attorney, bilang abogado ni Mary Jane, yung binuno ninyo na all these years, ang reaksyon po ninyo dito po sa finally ay makauuwi ng inyong kliyente. Ay, nako, malalim na buntong hininga ng relief at excitement. Mahaba tong lakbay na to, no? Parang saga, no? Ika nga, no? Siyempre ay kinikilala natin ang lahat ng tumutulong at tutulong pa sa sitwasyon ni Mary Jane. Hindi pa naman tapos kasi meron pa tayong vista next February. Umaapaw ang kagalakan at yung excitement sa pagdating ng aming kliyente. Attorney, ito na nga, we're all excited kasi meron ng details, no, na supposedly tomorrow at 6 a.m. So saan po siya didiretso? Kasi ito po, this is one of the hanging questions po when we interviewed you and Yusek De Vega. Hindi alam kung she will continue her prison term here or the president will give her clemency, pardon. So ano po ang napagkasunduan po with the Indonesian government? Ano po ang Are you privy to that? No? Pwede nyo bang i-share kung ano pong mangyayari sa kanya? Diretso sa kulungan, diretso sa bahay ng kanyang mga magulang, sa probinsya? No, hindi kami privy. Sa katunayan nga, medyo matipid yung daloy ng informasyon, official information. Anyway, mas primerong pang ang source namin information ay media and even yung press conference sa Indonesia yesterday afternoon, lunchtime, no? Pero ang aking balita, magkakaroon daw ng press conference yung Philippine delegation sa Indonesia, sa Jakarta. Maybe magkakaroon pa ng hugis. Ang napirmi pa lang ay ang flight number, ang oras, ang ETA na tinatawag. Ngayon, ang possibilities, ididiretso daw sa correctional. Hindi namin alam kung saan lalapag. Sa usual arrival ba, doon ba sa welcome lounge, sa tarmac ba. Lahat yan, puro variables. Medyo matipid ang information na dumadaloy po sa pamilya at sa amin po. So ano din, parang yung conditions for her transfer to Philippine jurisdiction, parang ano pa rin tayo doon, no? Gray area pa rin doon. Pero as far as, for example, the president granting her clemency, no, to extend clemency sa kanya. Sa Tagalog, ano yan awa. Awa. Di ba, no? Yung kapag ganito ba, ano ba yan sa ilalim ng batas? Kapag it-turn over na sa Pilipinas, sa bansa natin yung jurisdiction, we are free to decide on her future, no? Na kung malaya na ang Pangulo, nabigyan siya ng clemency, ng awa, na nasa atin na sa Pilipinas ang desisyon kung siya ay patuloy na ikukulong, kung siya ay palalayain. Ano ba yan? Yung conditions ng kapag ganyan na, does it mean na dahil pinauwi na siya, talagang yung jurisdiction is nasa atin na rin to decide on her future? Sige. Yung legal jurisdiction on the case remains with Indonesia. Kasi convicted siya under Indonesian laws. No? Tapos na yan, may tuldok na yan. Wala na tayong gagawa pang dagdag na hakbang dyan. Yung political diplomatic prerogative, ang arrangement, ay absolutely nasa presidente na ng Pilipinas. In fact, sa katunayan, makailang beses na po na hayag ng Indonesia, at ito, na-validate recently, na kapag nailipat na yan, yung na-turn over na yung physical custody ni Mary Jane, ay yung, ang tatlong terminal nila, classmates sa kapate, rehabilitation, remission or clemency is now passed on to the responsibility of the Philippine government if it so wishes. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.